sa laki ng iyong abak, pawi ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong abak, pawi ng aking kasamaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Pasko, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo, bilang tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan sa tapat na pagbabagong loob. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin awang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, "Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos nyo, mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito, "Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos?" Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo.
Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Pag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag nanlilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga, sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ngayon ay Miyerkules ng Abo at sinisimulan po natin ang paglalakbay natin sa panahong ito ng Kwaresma. Kahapon po may nagtanong sa akin, "Father, anong araw ang Ash Wednesday?" At ang sagot ko sa kanya, nasagot mo na ang tanong mo. Di Wednesday. Pero ang araw na ito, magandang tignan yung pangalan na Ash. Sa araw na ito, naglalagay tayo ng abo sa ating noo. Pero ano ba yung halaga ng mga abo na iyan? Medal ba yan? Na papakita mo sa lahat, "Ay, may krus ako sa noo, may abo ako sa noo. Ang bait-bait ko. Galing ako ng simbahan. Sa Quiapo pa ako nagpalagay." Ang abo sa noo natin ay paalala, makasalanan ka. Makasalanan ka. Pero hindi nagtatapos yun doon. Makasalanan ka at nangangailangan ka ng grasya ng Diyos para linisin ang kasalanan mo tungo sa pagbabago ng buhay. Kaya ang mga krus sa noo natin sa araw na ito ay paalala sa atin na makasalanan ako at kailangan ko ang Diyos para tulungan ako magbagong buhay at tumalikod sa kasalanan. Kaya mamaya, siguro yung iba nakapagpalagay na, saka na nagsimba, okay lang ho yan. Yung iba, nagsimba muna, pakita nyo ho, makinis pa ho yung noo.
Tapos magpapalagay pagkatapos ng misa. Paalala sa atin that I need to be cleansed by God. Paalala ang mga abo na ako'y nagsisikap na magbagong buhay. Na ako'y nagsisikap na talikuran ng mga kasalanan ko. Ako'y nagsisikap na sumunod kay Jesus. At ang tao na nagbabagong buhay at lumalago sa daan ng Diyos ay ang tao na lumalago din po sa pagiging totoo. Totoong tao. At ang totoong tao ay sa harap ng Diyos, wala siyang sinusuot na maskara. Hindi yan pagharap kaharap niya ang Diyos ay bida-bida siya. Lahat ng maganda ang sinasabi niya. Pero kung tratuhin niya yung kapwa niya, teka lang. Lalo na ho sa panahon ngayon. Gusto natin yung papuri ng tao. Gusto natin mapansin ng tao. Gusto natin sabihan na, ay, ang bait-bait naman niya. Gumagawa siya ng kabutihan. Ang bait-bait niya, nagpapakain siya ng kapwa niya. Yung iba naman dyan, sa picture lang naman lumalabas. Yung iba naman dyan, magpapalitrato lang para masabing mabait. Para masabing, ay tumutulong sa kapwa. Pero pag wala na ang camera, wala na ang pagtingin ng iba, iba ang ugali. Ayun, nagsusuot ng maskara. Kaya sana, ang paglalakbay natin bilang Kristiyano ay tungo sa daan ng pagiging totoo. Totoo sa harap ng Diyos, totoo sa ating pakikitungo sa kapwa-tao. Hindi ho parang plastic. Ang nais ng Diyos sa atin, maging totoo ka. Totoo na naglalakbay sa daan ng pagpapakumbaba. Totoo naglalakbay tungo sa daan ng pagbabagong buhay. Hindi nang lalamang ng kapwa. Hindi nang aabuso ng kapwa. At higit sa lahat din, handa ring tumanggap ng pagpapaalala ng kapwa. Ay isa naman may mga bagay kang hindi napapansin, papaalala sa'yo, huwag mo namang personalin. Kaya nagpapaalala sa'yo kasi gusto kang lumago. Ang taong hindi kayang tumanggap ng pagpapaalala, mayabang. Pero ang tao na handang tanggapin ang paalala, lumalago sa pagpapakumbaba. Handa siyang maturuan. Handa siyang matuto. Hindi nagbabalat kayo. Kaya ang mga krus sa noon natin ay paalala, huwag ka nang magbalat kayo. Maging totoo sa harap ng Diyos. Aminin ang kasalanan, aminin ang kahinaan, at magsumikap tungo sa daan ng pagbabagong buhay. Ang krus po sa noo, sa araw na ito, ay paalala, hindi lamang sa atin, kundi pinagsisigawan din natin sa iba. Oo, makasalanan ako. Pero hindi natatapos doon ang paglalakbay ko. Ang krus at ang abo sa aking noo ay paalala na ang Diyos ang gagabay sa akin. Ang Diyos ang tutulong sa akin. Ang Diyos ang kasama ko sa daan ng pagbabago ng buhay ko. Ang abo sa noo ay hindi ho trophy.
Hindi medalya na ikay magaling, kundi paalala at tanda na ako'y nangangailangan sa Diyos. Ang Diyos ang kalakbay ko. Ang Diyos ang bahala sa akin. Kasama natin ang Diyos sa daan ng pagiging totoo, sa daan ng pagbabago ng buhay natin. Amen. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan, sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista, at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abo sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapati mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tao'y hindi naman sa ginapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad nating Diyos. Gutom tayong maniknot na may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pasimula ng ating 40 araw ng paglalakbay, ngayong panahon ng Kwaresma, kami dumudulog sa iyo, Ama, para sa biyaya ng buong pusong pagbabalik loob, pagsisisi at pagmamalasakit sa kapwa. Taglay matibay na pananampalataya kami dumadalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Itulot mong lumago kami sa pananampalataya at mamuhay na naaayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus, na nananaghoy sa mukha ng mga dukha, mga nagugutom, mga inaapi, at pinagsasamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa paggunita ng hubileo, kami naway maging mga manlalakbay ng pag-asa na nagdadala ng iyong liwanag sa gitna ng dilim at mga buhay na tanda ng iyong awa at katarungan upang sa bawat hakbang ay maging saksi kami ng pagmamahal mo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pagkalooban mo kami ng mapagpatawad na puso, pag-unawa, at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang mga yumao naming kapatid sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin mapagmahal, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, itulot mong makapamuhay kami ng naaayon sa panawagan ng Ebanghelyo, na magsisi at magalak sa kapayapaang dulot nito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, itong upin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw ng paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig, upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitopak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Paano di kita ibigin? Paano di ka patawarin? Bago man isilang sa lupa, ika'y aking na inaruga. Paano ako iyong lisanin? Paano ako iyong gayon man puot papawiin ang iyong pagbalik hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Paanong di kita ibigin? Paanong di ka patawarin? Bago man puot silang sa lupa, ika'y aking nang inarka. Paano ako iyong lisanin? Paano di kita limutin? Gayon man puot papawiin ang iyong pagbabalik hintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Sa bawat
tawag ko sa'yo sa bawat hakbang mong palayo. Nananangis tong yaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paanong di kita ibigin? Pangapaalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wala pong pagwiwisik ng banal na tubig na magaganap. Ang pagpapahid ng mga abo ay gaganapin sa labas ng ating simbahan. Meron po tayong mga station sa mga sumusunod na lugar. BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan at Plaza Miranda. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan, ng kagutuman kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa araw na ito ay Miyerkules ng Abo, ay tayong bilang mga Kristiyano ay yumayakap ng sakripisyo, ang pagtitiis ng kagutuman o fasting at pag-iwas sa pagkain ng karne o abstinence. No, sa araw na ito, no, ay wala munang karne. Baka naman makita ko pagkatapos magsimba, ang lalaki ng krus sa noo, makita ko kayo sa mga inasal. Ano? Tiis-tiis muna tayo ngayon, ha? Konting sakripisyo muna. At kasama din, hindi lang tayo magpapaliban sa pagyakap sa mga sakripisyo, kundi ang bunga ng sakripisyo ay ipangtutulong din natin sa kapwa natin. Liliban tayo sa pagkain ng karne, yung sangyup mo, bawas-bawas muna, no? Para ang mga pera, yung pera na yon ay maipangtulong mo at maibigay sa taong walang makain. We grow in charity in this moment of Lent. Kaya itong pangpanyaya sa atin, pagbabago ng buhay, pagsunod kay Kristo, pagtulong sa kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagabasbas. Ilayo nawa kayo ng lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa niyang mananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo sa kaligayahang walang maliw. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyo mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan. Kalangitang kanyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.